Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, di ba po pagka nag-renew ka na sa amo mo, may papel ka na, nagbabago yung ugali ng ibang amo. So sa akin, mas bumait pa sila. So ang lang dito, tips ko kung paano nga ba tumagal or paano ma-renew ng amo, sabihin na natin, is consistent lang dapat sa trabaho. So kahit mabagal ako, kahit nagsi-cellphone na ako ngayong matagal na ako, kahit ando na lahat na sa akin, pasaway, hindi naman pasaway, pero dati lumalabas na ako ngayon kahit hindi ko oras ng labas. Halimbawa, nung nagpa-box ako, linggo lumabas ako. So hindi ko labas yun kasi Sabado yung day off ko. Pag alis nila ng bahay, umalis din ako. Binitbit ko yung mga isang bag ata na mga damit ko tsaka mga pinamili ko. Pinastorage ko doon sa Dragon Center. So, hindi ko yan ginagawa dati. And then, nagsiselfone ako. Nagigising ako alas 6 na. And, pagkaalis nila ng bahay alas 7:30. Cellphone na ako niyan hanggang alas 8:30. O minsan umabot pa ng alas 9. Nandyan lang ako sa tapat ng CCTV. So, yung amo ko, hindi siya nagre-reklamo. As long as, tapusin mo lang yung trabaho mo. Anuhin mo lang. Kung ano yung mga toka mo, wag mo lang pabayaan. And natutuwa siya sa akin kasi andun pa din yung sipag ko na trabaho. Ganun pa din ako. Katulad ngayon, hindi niya ako sinabihan na magpalit ng bedsheet, ganyan-ganyan. Ako na gumagawa niyan. Ako na nagdidesisyon ng lahat-lahat. Dati, antay pa ako ng tunganga sa kanya kung ano yung lalabhan ngayong araw, ganyan. Ngayon, ako na yung nagdidesisyon. Pinapabayaan niya na lang ako. Alam niya naman na kapag halimbawa, yung uniform ng bata is gagamitin bukas, tapos ibang damit yung nilabhan ko nung Miyerkules. Dapat yung damit ng bata na nasa labahan kasi gagamitin niya yun ng Biyernes, sinasama ko na sa damit. Kasi dito sa bahay, ibang laba yung sa damit ng bata, matanda, ganyan. Iba-iba, hindi halo yung damit. Hinahalo ko lang kapag merong na kailangan talaga yung damit, ganun lang. Pero yung is separate talaga sila. So, katulad ngayon, nagulat siya na ang linis ng kwarto nila kasi nga, nagpalit ako ng bedsheet. Grabing linis yan. Parang pinlansya yung higaan nila kung maglinis ako, kung magawa ako. Nakikita ng amo ko na hindi ako bara-bara gumawa ba. Katulad ng iba, nakita ko kung paano sila. And yun din yung tinuro sa akin ng amo ko nung bago ako. Ganito lang daw gawin. Ipagpag ko lang daw yung kumot. Tapos, ibalik ko lang. Okay na daw yun. Hindi ko siya sinunod. Nakita niya ako. Tinanggal ko lahat. Tinanggal ko yung mga kumot, unan, and pinangganon-ganon ko yung higaan kasi may mga balahib, may mga bulbul nga nila. So, hindi pwede na i-ganon ko lang tapos ibalik ko uli. Nihigaan lang nila yung mga bulbul nila paulit-ulit hanggang sa dumami yan dyan. So, nung ako na, iba na. Pinagbaklas ko na, nagulat yung amo ko, nakita niya lahat, sobrang linis isang beses, pumasok sa doon, naglilinis ako, nakita niya na baklas lahat, yung natira sa kama is yung cover lang ng kama, the rest is nabaklas talaga as in. So sabi niya ganun, grabe ang linis, sabi niya ganun, tapos ngumiti lang ako sa kanya. So yun yung inaano ng amo ko sa akin, na natutuwa siya, and ngayon alam ko na yung diskarte. Kasi dati, pag nagagalit siya, parang sumasama yung loob ko. Kahit yung bata yung pinapagalitan niya. Kasi nga, nag-iiba yung, yung environment kapag galit siya. Pero ngayon, chill lang ako pag galit ka dyan. Katulad kanina yung bata. Kayo guys, pag may alaga kayong bata, hawakan nyo talaga pagbaba nyo ng bus. Kanina, yung alaga ko, kasalanan ko din. Hindi ko naman pero may kasalanan din ako. Kasi nga, pagbaba ng bata, di nahuli yung nanay. Ngayon, hindi nagpahawak sa nanay. Nakita ako nung bata, tumawid ngayon. Nandun na sa gitna ng daanan. Ay, Diyos ko, ang layo ko pa. May street light pa ako. Kailangan ko pa. Nakita niya lang ako sa malayo. Tapos ngumiti ako sa kanya. Tumakbo na ngayon. Kailangan. Yung amo ko nasa bus pa. Tapos ang sasakyan, sa dinaanan ng bata, nandun na yung sasakyan. Magugunay. Tapos, grabe yung kaba ko. Tapos tumakbo ako. Tumakbo din yung amo kong babae. Tapos kinuha yung bata. Yun, pinagalitan. Ayaw ng bata na pinapagalitan siya. Umalis siya dun sa mama niya. Tumalikod siya. Tapos tinawag niya ako, Jen, can we talk? Ganun. Sabi ko, bumalik ka dun sa mama mo. Mag-usap kayo dun.
pagka galit, ginakampihan ko yung bata, yung ano ba, yung inaano ko yung bata, kinukuha ko. Ngayon, pagka ganyan na alam ko kasalanan ng bata, sige, pagalitan mo yan. Kaya yung amo ko, hindi na siya ano, parang okay na sa akin na ganun ba. Yung, basta alam ko na hindi ako yung pinapagalitan, hindi ako hindi ako nagre-react or hindi ko inaano yung mga bagay-bagay, hindi ko dinadamdam. Katulad dati, nag-away sila nung wala pa akong 1 linggo dito. Nataranta ako kasi sabi ng amo ko, nalunok doon ng alaga ko yung buto ng lychee. So, umiyak yung bata ngayon doon sa may kwarto. Siyempre, natakot ako kasi ako yung nagbalat ng lychee, pero hindi naman ako yung nagpalunok sa kanya ng kasama niya yung tatay sa mesa. Bakit pinalunok yung, bakit nalunok yung buto? So, natakot ako. Sarado yung pinto, binuksan ko, tapos hindi rin ako pumasok, basta pinuksan ko lang, parang nataranta ako ba, na hindi ko alam yung gagawin ko, hindi ko alam yung ikikilos ko nung time na yun. Parang sabi ko, umalis na lang kaya ako dito, kasi nga parang hindi ko kaya to, ang gulo ng bahay na to. Pero yun pala, parang nung wala pa silang katulong, iba yung nila dito, stress. Syempre yung amo kong babae, siya lahat. Siya magluluto, magsusundo pa sa bata, mag-aasikaso pa, maglalaba pa, maglilinis pa sa bahay. Tapos yung amo ko lalaki, nagtatrabaho. Yung bata nung time na yun, 4 na taon, yun yung kasagsagan na sobrang kulit niya, na para siyang nadidemonyo siya ba, na alam mo yung kapag mga bagay na ganyan, sisirain niya yan. Tapos pag nakita niyang nagalit yung tao na nakakita niyan, yung mama niya magalit, matutuwa siya, tawang-tawa siya, yung parang tuwang-tuwa siya. Hanggang sa mapagalitan siya. Tapos dati kumakain pa yan siya ng sipon niya. Ewan ko lang kung ano katarantado yung bata na yan dati. Alam mo yung yung nakita ko siya, suminga. Ang dami dito, yellow, buo-buo. Aba, nung nakita akong kumuha ng tissue, tumakbo, ginanon yung niya, yung sipon niya. Hinigop ngayon papunta sa bibig. Punyemas talaga, kadiri na bata. Ay talaga, ilang beses niya yan ginawa hanggang sa ginawa niya yan 1 beses, tapos kumuha ako ng tissue, nakita niya ako, nadulas siya ngayon sa may laruan niya, bumagsak talaga tong ilong niya sa sa semento, tapos dumugo kami lang dalawa dito sa bahay nung time na yun. Grabe yung takot ko, nasunggo talaga siya, kaya pinalitan ko kaagad siya ng damit, kasi nga yung damit niya may mga dugo, hindi ko lang sinabi, pero pinalitan ko, nilaban ko kaagad yung damit niya, natakot ako. So yung ko doon, ang dami ko nang pinagdaanan dito sa amo ko, pero mas lalong tumibay kami ngayon. Parang mas lalong alam ko na yung ugali niya, kung saan sa banda galit, ganyan. Alam niya na din yung ugali ko. Takot na din yan siya sa akin, guys. Nakita niya na ako kung paano nagalit. Nandiyan na yung amo ko. Nagalit ako nung nakaraan, na may kausap ako sa phone. Nandiyan siya sa labas, na sumisigaw ako. As in, ang boses ko. Kung grabe siya magalit, wala yan sa galit ko. Nagulat siya. Kinabukasan, ilang na siya sa akin. Para siyang parang sinasabi niya, paano to naging mabait sa mukha ko? Paano to naging mabait na akala niya hindi ako nagagalit? Tapos nung narinig niya akong may kaaway, grabe yung ko, grabe yung boses ko. Tapos yung salita ko tuloy-tuloy ba, na para talaga, kasi kapag nagtagalog ako tas galit ako, yan, yung boses ko. Tapos yung ko, mabilis salita. Tapos nung umaga, tinitignan niya yung mukha ko, kung may sasabihin ba ako, kung bakit ganyan. Nakikinig siya sa away. Ginagawa niya, nasa mesa siya, tapos may ginagawa siya, naglalaro siya ng puzzle. So yun yung ginagawa niya, tapos pinapakinggan niya ako. Nung time na yun, grabe yung galit ko. Tapos yung amo ko kinabukasan, siya, parang ilang na siya sa akin, limit na siya. Kasi iniisip niya, ay, kung maldita ako, mas malala pala ito magalit. Kaya naririnig niya siguro na sinasabi ko sa bata, huwag mo kong galitin, ayokong magalit. Sabi kong ganun sa bata, huwag mo kong galitin, kay hindi ko makontrol yung sarili ko pag nagagalit ako, kung ano yung nasa utak ko, nasa puso ko, kung ano yung gustong sabihin ng utak ko. Nasabi ko talaga yan, prangka talaga, di bali na, masama na kung masama, ganun talaga. So kaya sabi ko sa bata, parang awa mo na, wag mo akong galitin, kay iba ako magalit. Sabi ko, mabasag ko yung mga gamit mo dito sa bahay, sinasabi ko sa'yo. Kaya yung bata, takot yan pagka yung mukha ko iba na, kasi magsisimula na ako niyan So at least alam na ng amo ko kung andyan yung amo ko sa labas, kung
hanggang saan na yung limit niya dapat kung hindi niya ako sasagarin. So, nasira yung cellphone ko. Siya, itong ginagamit ko ngayon, na-reset na to. Grabe, hindi ko alam kung saan yung sira niya. Kapag hindi ko siya sinaksak sa power bank, mamamatay siya. So, kailangan isaksak ko siya. Diyos ko. Kaya, ako dito sa cellphone ko. Ayoko siyang i-give up. Kaya hindi ako may upload ako kanina. Hindi ko lang na-edit kasi nga yung cellphone ko talaga. So, thank you for watching.